Dito sa Barangay Bagong Silang, Caloocan City, isang tindahan ang nasalisihan ng isang magnanakaw habang ang bantay ay mahimbing na natutulog. Sa kuha ng CCTV, makikita ang pagpasok ng isang lalaking naka-helmet na agad dumiretso sa may counter. Dumungaw ito sa loob at napansing tulog ang bantay ng tindahan. Sinamantala niya ang pagkakataon at hinugot ang isang cellphone na naka-charge sa ibabaw ng counter. Bahagyang nagising ang bantay, ngunit dahil sa antok, naigalaw lamang ang kanyang paa at muling nakatulog. Nang makitang wala pa ring reaksyon ang bantay, bumalik muli ang lalaki, muling sinilip ang loob. At nang makumpirmang mahimbing pa rin ang tulog nito, pumasok siya sa loob ng tindahan upang maghanap pa ng iba pang maaaring madampot. Paakyat na sana palabas ang magnanakaw nang bumalik muli ito upang silipin ang bantay. Ngunit nang biglang gumalaw ang natutulog, agad siyang nagulat at tumakas na lamang palabas ng tindahan. Paalala sa mga may-ari ng tindahan, iwasan pong mag-iwan ng mga mahahalagang gamit tulad ng cellphone at pera sa mga lugar na madaling maabot ng sinuman. Kung kinakailangang magpahinga o umidlip, siguraduhin ang mga ito ay nasa safety box o ligtas na lalagyan na hindi basta makukuha. Laging tandaan, ang pagiging maagap, alerto at alisto ay malaking tulong upang makaiwas sa mga kawatan at mapanatili ang seguridad ng inyong tindahan. Kalat ng droga. Di ka naman bata eh. Lalaki ng katawan, hindi magtrabaho. Ngayon ha, wala nang atrasa ngayon ha. Tuluyan nyo yan, dalawa kayo problema dito. Isang magnanakaw ang nahuli mismo sa akto ng may-ari at natrap sa loob ng bahay na kanyang pinagnakawan. Ayon sa impormasyon, dumaan ito sa bintana ngunit hindi na nakalabas matapos maabutan ng may-ari ng bahay. O yan o, magnanakaw nasa loob ng bahay, ayan o, itsura o. Halos maligo na sa pawis ang lalaki nang maabutan ito sa loob habang napapalibutan na ng mga tao. Lumabas sa investigasyon na sinira nito ang bintana, bagay na agad napansin ng may-ari pagdating sa bahay kaya niya ito naaktuhan. Nang kumprontahin ng may-ari, paiyak-iyak pa ang suspek habang sinasabi naman ng biktima na may nawawala pa umanong kwintas na pinaniniwala ang tinangay ng magnanakaw. Makikita rin sa loob ng bahay ang kalat-kalat na mga gamit, patunay ng masusing paghahalughog na ginawa ng kawatan. Anong alas? Ano, yung pintas? Pintas? Mayroong pintas din sa ito. Oo. Masama na yun. Trespassing ka. Nandito yung pintas ko. Saan? Paano? Rasha. Ito natin. Paano Saan natin? nilagay? Puro ka wala. Ako yan, wala. Saan? Para natuwa kayo ng ganyan. Kuya. Ha? Magnanakaw, huli ng bayari. Tuwak na yun. Nagalit mo yung ginawa. Pasok sa loob. Ha? Asan mo na ka? Kuya, natuwa ka. Natuwa ka. Natuwa ka, kuya. Natuwa ka. Ginawa ko sa pinamit ko. Kaya kasi kaya pira ang hanap na niya. Hindi mo. Tama siya. May pira kang iniwan dito nga padupang ko eh. Kahit kung saan yung dito, wala akong makita dito. At dahil ayon sa may-ari, hindi lang ito ang unang pagkakataon na may nangyaring pagnanakaw
at pangalawang beses nang naiuugnay ang suspek na pagdesisyonan nitong ituloy na ang pagsasampa ng kaso upang tuluyan itong makulong. Wala nang atrasa ngayon ha. Tuluyan nyo yan. Dalawa kayo na dito. Dito sa Mabalacat, Pampanga, isang babaeng kawatan ang nakuhanan ng video habang nasa aktong nagnanakaw matapos siyang mapansin ng isang kapitbahay ng biktima. Sa kuha ng video, makikita ang babaeng may hawak na payong at tila nagtitiklop ng mga damit sa harap ng isang bahay. Umaga pa lamang nang mapansin ng isang residente ang kahina-hinalang kilos ng babae sa tapat ng kanilang kapitbahay. Dahil dito, minabuti niyang kuna ng video ang suspek. Saglit na napalingon ang babae nang biglang mapaubo ang kumukuha ng video. Ngunit nagpatuloy pa rin ito sa pagkuha at pagtupi ng mga damit. Hindi agad sinita ng nakakita ang babae dahil nagkunwari itong may kausap sa loob ng bahay at maririnig pa na tinanong nito, "Eto ba yun ate?" Nagpaalam pa ang suspek bago tuluyang umalis, ngunit nagduda ang residente kaya't agad siyang nagtungo sa barangay upang i-report ang insidente. Sa kasamaang palad, wala pang barangay tanod sa mga oras na iyon dahil sarado pa ang opisina. Hindi na rin niya naabutan ang babae dahil lumipat na ito sa ibang bahay at nagpalit ng damit upang hindi makilala. Gayunman, sa kanyang pagmamadali, naiwan ng suspek ang ilan sa kanyang mga gamit, kabilang ang mga damit na pinaniniwalaang ninakaw at ang payong na ginamit niya. Ito yung ginawa niya doon. Ito yung nasa picture eh. Oh, bagong susi. Oh, tapos may ano po. Oh, tingnan mo ito siya dito. Dito niya, hindi ginagawa ng ano yun. Na-recover din mula sa kanyang bag ang ilang gadgets at 22 piraso ng iba't ibang susi na ayon sa barangay ay palatandaan na bihasa talaga ito sa akyat bahay modus. Susi siya, no? Tataka kami bakit tabuksan yung gate. Yan ang ginamit niya siguro. Susi na yan. Maging ang mga nag-imbestiga ay hindi makapaniwala sa dami ng susi na bitbit ng suspek. Oh, may susi pa pala sa jacket, oh. Dami niya susi. Susi pa siya sa ano. Oh. Tsaka mukhang mo siyang adik. Nakagano yung mukha niya. Ay, ganito nga naman. Dami susi at may susi din. Ang dami susi. Talagang kaya, kaya bahay gang yan.